Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Nagsimula na ngang kumilos ang pangkat ni Victoria. Nagmarcha na silang lahat papunta sa dating tahanan nila Angelo, sa pag-aakalang naroon pa sila. Ngunit ipinagtaka ni Victoria nang maabutan nilang walang tao sa nasabing tirahan, kung kaya nagsugo ito ng isang pangkat upang alamin ang kinaroroonan ng mga ito, na hindi naman sila nabigo, pagkat agad na natuntun ng kanyang mga tauhan ang pinagkukutaan nila Angelo. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwento na magiliw niyo pong sinusubaybayan. Ang Angelo, mortal na kalaban ng Diablo. Ipinagbigay alam nga ng general ang ukol sa pagdating nila Victoria kanila Pablo. Nag-utos siya sa kanyang tauhan, pagkat nagkaroon siya ng hindi magandang kutob ukol sa hindi pagdaan ng pangkat nila Victoria, gayong halos may kalahating oras na ang nakalilipas, na kaya naman pala nagkaganon ay sapagkat ang tinahak nilang daan ay yaong daan na siyang dinaanan ng kanyang mga tauhan nang kanyang ipahanap ang kinaroroonan nila Angelo. Lumihis pala ang mga ito na kanilang iniwasan ang mag-asawang bundok. Nang makarating ang tauhan ng general na kanyang inutusan upang magbigay alam kanila Pablo ukol sa presensya nila Victoria, ay agad nitong sinabi sa kanila ang mensahe at inalerto na nila ang lahat. Samantala, nagpasya na rin ang general na lumikas na sa kanilang pwesto at bumalik sa kanilang kampo. Nagdesisyon na ito dahil sa kakaiba niyang naramdaman, na tama naman ang kanyang ginawang pagsunod sa kanyang intuisyon, pagkat naisip niyang kung doon talaga daraan sila Victoria, di sinsanay kanina pa. Kaya agad na niyang ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na lisanin na ang lugar upang makipagsanib pwersa na kanila Pablo. Sa kabilang dako naman ay nagmamadali na rin sila Amelia, na sinundan ang palatandaang iniwan ng kanilang tauhan na sumunod kanila Victoria, habang wala silang kamalay-malay sa malaking digmaang magaganap. At nag-umpisa na nga ang labanan nang sumigaw ang isang kawal na nakapwesto sa may tore, at ibinigay ang hudyat na dumating na ang kanilang mga kalaban. Nabigla na lamang itong bumagsak at tuluyang nahulog matapos ibigay ang senyales ng tamahan ito ng nagliliyab na palaso mula sa tauhan ni Victoria. Kung kaya gumanti na rin ang kanilang mga tauhan na mamamana. Kanilang pinagbasihan ang pinanggalingan ng palasong tumama sa kanilang kasama. Kanilang pinaulanan ng palaso ang dako na iyon, kung saan nila inaakalang
naroon ang pangkat nila Victoria at Victor. Mabilis namang ibinigay ng pinuno ng hukbo nila Victoria ang utos upang maprotektahan silang lahat mula sa mga palasong paparating. Sabay-sabay nilang iniangat ang kanilang mga kalasag na animoy nagsilbing payong laban sa mga palasong akala mo ay ulan sa dami, na nangingiti pa ang mga ito habang nasa silong ng kanilang mga kalasag. Matapos ang unang bugso ng mga palasong pinakawalan ng mga kawal sa panig nila Pablo, ay gumanti naman ang pangkat ni Victoria na ginamitan pa ng mga ito ng apoy, kung kaya nagliwanag ang madilim na kalangitan ng mga palasong nagliliyab, na dahil doon di man tumatama ang karamihan ng mga ito sa mga kawal na nakapwesto sa mataas na bakod, ay nasusunog naman ang bakod na kahoy, kung kaya sinikap nilang apulain ang mga apoy sa pamamagitan ng mga inimbak nilang tubig na pinanguha mula sa ilog. Umusal naman si Bagdak at kanyang pinakawalan ang malaipo-ipo niyang kakayahan, kung kaya ang bahagi ng makapal na nagliliyab ng mga palaso ay nahawi at napadpad sa ibang direksyon, at nagsimula ng lumika ng mga ingay ang mga kampon ni Victoria, mga ingay na talaga namang nakakakilabot, na naghahamon na kanila pang iwinawagayway ang kanilang mga sandata at itinutuktok pa sa kanilang mga kalasag. Nagsalita si Victoria at sinabing narito na umano ang kanilang inaasam-asam na tagumpay, at kanya nang ikinumpas ang isang kamay bilang hudyat ng kanilang pag-atake, at umalingaw-ngaw ang malalakas na sigawan ng mga ito nang magsimula ng lumusob, habang ang ilan niyang mga tauhan ay nakahanda na para sa paggamit ng kanilang kasangkapan na pandigma, na naghahagis ng mga batong singlalaki ng buko. Animoy mga tirador na kasing laki ng tao, na kanilang binabalahan at bumubulusok ang mga bato nito sa kinaroroonan nila Pablo, na nakapagdudulot ng pinsala sa ginawa nilang mga bakod. Ipinag-utos na rin ng general ni Haring Erpe na umakyat na rin sa bakod ang ilan sa kanila na may hawak na mga mahabang sibat upang pigilan ang mga tauhan ni Victoria na nagpipilit umakyat, habang ang iba naman ay pilit na ginigiba ang ibabang bahagi ng mataas na bakod upang doon sila pumasok gamit ang mga troso na kanilang pinagtutulungang ibangga sa nasabing bakod, sa pagnanais nilang mawasak iyon. Sa isang iglap ay nahandusay ang maraming katawan ng magkabilang panig na mga sugatan at naliligo sa mga sariling dugo. Ang mga kampon naman ni Victoria na kanyang binuhay mula sa kanilang mga libingan ay maitim na aso ang lumalabas sa kanilang mga katawan kapag napipinsala. Ng mga itsura nito, bagaman nababalutan ng mga baluti, ay nakakapagbigay ng nakakakilabot na pakiramdam sa lahat ng mga kawal na naroroon. Ilang sandali pa ay dumating na rin ang general ni Enoch. Nanlaki ang kanyang mga mata nang masaksihan ang kaguluhang nagsimula na. Agad niyang iminuwestra sa hangin ang kanyang kamay
bilang kumpas ng kanyang utos sa mga kawal na agad nang lumusob. Magkakasabay pa silang sumigaw at dinaluhong ang mga kalabang nagpipilit na makapasok sa kanilang moob. At nagkintaban sa gitna ng gabi ang kanilang mga sandata, na tila na sorpresa ang mga aswang sa kanilang nakitang papasugod na mga tauhan ni Enoch. Mabilis na sumampa si Enoch sa ikalawang bakod. Di pa man inilalabas ang kanyang sandata ay marami na siyang napatumba at napinsalang mga kalaban dahil sa kanyang kakayahang makapagpagalaw ng ugat ng punong kahoy. Nagulantang ang mga ito nang bigla na lamang lumilitaw mula sa ilalim ng lupa ang mga malalaking ugat na animoy sibat sa tigas at tulis na tumutuhog sa kanilang mga katawan. Nang iba naman ay nabibitin pang patiwarik kapag napupuluputan sa kanilang mga paa at itinataas sa hangin bago doon tuluyang kikitlin sa pamamagitan ng paghigit ng mga ugat sa kanilang leeg, na dahil sa lakas ng pwersa ng mga iyon ay nahihiwalay talaga ang ulo ng mga ito sa kanilang mga katawan. Dalawang aswang ang matagumpay na nakaakyat sa bakod at nakalapit sa kinaroroonan ni Enoch. Kung kaya napilitan na itong palitawin ang kanyang espiritual na espada sa kamay, na napamulagat pa ang dalawang aswang pagkat di nila lubang inaasahan iyon, na bigla na lamang gumuhit sa kanilang mga dibdib ang malalaking sugat nang umiwa sa kanila ang matalas niyang sandata, habang sila angelo naman ay nagpasya na ring sumampa upang tulungan ang mga kawal sa kanilang pagsisikap na mapigilan ang mga kampon ni Victoria na makakyat at tuluyang makapasok sa kanilang kampo. Walang patid nilang pinakawalan ang kani-kanilang pamatay na kumpas, na sino mang minamalas na hindi maiwasan iyon ay talaga namang nahandusay sa lupa, na dahil sa hapding dulot noon ay napapakisay pa sa sakit at nagtalsikan ang mga dugo sa hangin matapos na sumirit sa tuwing mahahagip ng kanilang mga kumpas na iyon. Si Pedring naman ay agad na sinamo ang kanyang mutya upang padaluyin minsan pa ang kuryente sa kanyang mga palad, na siya namang ginagamit niya upang ihagupit sa mga mapangahas na aswang na nagsisikap makaakyat sa bakod, na ang mga kampon ni Victoriang binuhay mula sa libingan ay nahahating talaga ang mga katawan kapag kanyang tinatamaan ng latigong kidlat, na umaaso pa ang mga piraso ng mga katawan nilang tinamaan kapag bumagsak na sa lupa. Sa kabilang dako naman ay natatarantang tinungo nila Aling Jesusa, Dolor at asawa ni Cardo ang kinaroroonan ng mga bata. Maging si Femia at Mir ay kanila nang pinasunod ni Pablo at Bernabe upang sila ang mga laga at magbantay, bagaman gustong gusto ng dalawa na tumulong sa pakikipaglaban. Mabilis na inikot naman ni Bernabe ang daan sa pagitan ng dalawang bakod na kanilang nilikha, kasama ng ilang kawal ni Haring Erpe, ay kanilang walang habas na pinaslang ang mga aswang na nakapagtagumpay makapasok roon. Mabibilis talaga ang mga aswang, kung kaya hindi naging madali para sa kanila na paslangin ang mga ito,
na ginagamit ng mga ito ang bawat dingding ng dalawang bakod upang makapagpapalit-palit ng kanilang posisyon. Naanimoy mga pusa kung magsikilos, ngunit dahil na rin sa likas na bilis na taglay ni Bernabe ay nagagawa niyang makapagsabayan dito at walang pagdadalawang isip na kanyang winawasiwas ang matalas na talibong na kanyang sandata. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila: Angelo Deita, Divina Dicuaten, Roman John Salinas, Harold West, Joel Perez, Kent Barrel, Aris Paul Kiao, Edison Matthew Manalang, Raquel Aragon, Erlina Cocjin Magnuson, Juliet Delgado, John Reniel Sakate, Kitty Gamis Gaming, Jinsky Albino, Vanessa Apilat Galia, Roxanne Garcia, Nolan Shapno, Andres Cañete, Maylin Miranda, Jinky Sirato, Maria Fede Biarte, Maria Victoria Mercado Gonzales, Presbiteros Rose, Wally Penda, Wangbu Aban, Franklin Mangolabnan, Melissa Binoya, Jaben Balbastro, Florante Manaha, Janet Berga, Aisha Bisario, Krish de la Cruz, Rowena D.S. Velasco, June Atienza, Janet Perol, Mark G.M. Marabiles, Maureen Rodriguez, Eduardo Asentado Jr., Basmea Wolfchen, Eris Crib Horror Tales, Ronda Jaquis, Irene Wilton, CJ Mapalad, Elena Elevan, Aiki Gamer, Joyce Gotera, Ann Gangay, Black Mamba, Emilia Kilason, Connie Fuji, Ameros Amoroso, Jomar Anila, Ricky Boy Siliesa, Teresita Cerone, Don Diaz, Lloyd Rapas, Sahara Angel Suson, Cleope Guier, Bonsai ng Sapian, Herwin Bilyarte, Ana Lee, Robbie Benson Otero, Rica Rosataso, Dante Morada, Pedro Tampos, Merly Canoy, Lily Santiago. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.